Olivia! Olivia, bilis! Hawakan siya, pigilan si Olivia. Kunin ang mga manggagamot na himala. Dumating pa ang dalawang doktor. Yung may turbante ay si Dr. Queen. Matapos ang aksidente sa sasakyan, nakarating siya sa isang mahiwagang lugar at natuto ng hindi pangkaraniwang kakayahan sa medisina. Ano ang masasabi ninyo, mga banal na doktor? Pasensya na, ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko. Ito si Dakilang Master Lee mula sa lambak ng Haring Medisina. May lihim na pamana siyang teknik, ang 10 karayom na yumayanig sa kaluluwa. Lahat ng sakit ay kayang gamuti, 10 karayom lang, mabubuhay kahit patay na. Ito ba ang maalamat na 10 karayom na yumayanig sa kaluluwa? Ang mga karayom ay lumilipad na parang panghabi. Walang kamali-mali ang pagtusok, talagang kahanga-hanga. Oras na para masaksihan ang tunay na himala. Dakilang Master Lee, ano ang nangyayari? Nagdurugo ang anak ko. Masyadong malubha ang sakit ni Miss Ya. Kahit ako ay walang kapangyarihang baguhin ang kapalaran. Banal na doktor, iligtas niyo si Olivia. Pakiusap, iligtas niyo siya. Banal na doktor, may pag-asa pa siyang maligtas. Ginoong Hayes, talagang kailangan kong sabihin. Direktor Yaong, huwag po kayong magpakati. Ang malubhang sakit ng inyong anak. Kahit akong matanda na, wala talagang magagawa. Huwag kayong palinlang. Sa ganitong manggagamot, eksakto, lahat kami walang magawa. May tiwala ba si Ginoong Hayes? Kung huli na, talagang wala ng pag-asa. Tumigil. Iwanan niyo siya rito ngayon, din. Sumusunod lang po ako sa utos. Kanino siya nagsasalita? Hindi ko alam. Mga mumurahing hokus-pokus lang ito. May hininga pa siya. May pinagsamahan kami ng direktor ninyo. Pagbigyan niyo na ako at pakawalan siya. Kung hindi, pag nagkagulo, baka masaktan ko talaga kayo. Umalis na tayo. Olivia, nagising ka rin. Olivia, kamusta ang pakiramdam? Anong nangyari? Ayos na ayos ako. Napakaganda nito, napakagaling. Gising na siya talaga. Paano ito nangyari? Salamat, Ginoong Hayes, sa pagsagip sa kanya. Tanggapin po ang aking taos-pusong pasasalamat. Himala talaga ito. Tunay na kahanga-hanga. Hindi naman talaga may sakit ang anak ninyo. Siya'y nilason na pala. Ano, ito ay mukhang balak ng pamilyang Frost. Nalipulin ang aking angka ng Yam. Handa na ba ang lahat? Ulat po, Ginoo, ang lupain ng pamilyang Yao ay napaligiran na. Puntahan niyo si Swordsman Zen. Maaari na siyang magsimula. Mandirig Mang Zen, sa gintong daungan, pinatay mo ang aking kuya. Si Zaf ay hindi karapat-dapat sa titulong Diyos ng digmaan. Chris, huwag ka nang magsalita pa. Kung tunay kang kapatid, saktan mo na ako. Sige, tatanggapin ko. Sandali lang. May huling mensahe ka ba? Ang mga bulaklak. Tigilan ng pagkalat nito. Makakaapekto ito sa bilis ko. Sige, handa na ako. Ito ay isang kahihiyan. Ginoong Che. Naunawaan ko na. Ang teknikang ito ay tinatawag na paghati sa bulaklak at willow. Hindi walang saysay ang pagkakalat ng bulaklak. Napakababa at walang hiya. Gaya ng inaasahan kay Mandirig Mang Zen. Sa isang iglap, umabot na siya rito. Ang pamilyang Frost ang nagpadala ng ekspertong ito. Ang pamilyang Yaong ay nasa panganib. Ha, talaga nga. Talagang pinakamahusay na gwardya ng mga Yam. Ikaw ba si Chris Cheng? Natalo mo ang 5 ko, mga dalubhasa sa Profound Realm. Pero ngayong nandito si Mandirig Mang Zen, mamamatay kayong lahat dito. Ha? Xiao Chun. Kailangan mong maghanda. Xiao Chun, tingnan mo. Chris, ayos ka lang ba? Di ba may usapan tayong may pagkain? Bakit sila nag-aaway? Ginoong Hayes, bakit kayo nandito? Birthday ko ngayon. Sinend ko na sa kanya ang mensahe. Master Row siya ayon kay Director Yap. Sino siya? Siya ang naglunas kay Miss Young. Pagpapagaling lang ang kaya niya. Wala siyang dating. Nang mandirigma, di siya kalaban. Kay Swordsman Zen. Sobra ang kakakumpiyansa. Kahit si Chris, talo sa kanya. Isa na namang mabibiyak. Huling salita mo na. Medyo gutom na ako. May makakain ba dito? Opo. Kung dragon meat ang gusto ni Ginoong Hayes, ako mismo ang kukuha. Nagmalaki siyang hominin si Swordsman Zen. Ayaw na ayaw ni Master Zen. Sa mga walang respeto, hintayin mo na lang siyang maging tinadtad na karne. Tingnan niyo ang espadang may lakas ng dragon. Nasaan siya? Nabiyak ko na ba siya? Nang tuluyan? Tapos na ang laban. Hoy, nasaan yung chili sauce? Kailan siya dumating? Tama ang tira ni Swordsman Zen sa kanya. Dapat ginawa na siya. Giniling ngayon pa lang. Matalo mo man si Lolo Murphy. Talento mo lang yan. Walang makakahabol. Sa bilis ng espada ko, minaliit kita. Binuksan niya ang espada. Hirap ako huminya. Grabe ang pressure. Ito ba ang tunay na lakas? Ni Swordsman Zen? Wala na talagang pag-asa. Mawawala na ang angka namin. Para maging dalubhasa dito, kailangang magpakapot. Na nagawa mo na ba?
Upang mabisang matutunan ito, kailangang magsikap ng walang nagawa mo na ba? Maaari itong matutunan ng walang sakripisyo. Handa ka ng mamatay. Nasaan siya? Anong problema, Swordsman Zen? Anong nangyari? Sa sandaling iyon kanina, bakit parang mamamatay ako? Maliwanag na wala siyang anumang aura ng mandirigma. Maaari kayang siya ay napaka-puwersa. At hindi ko siya mabasa? Imposible. Ikakabit ko ulit ito. Nababaliw ka na ba? Nasugatan ng braso ni Swordsman Zen. Sira ang mga meridian niya, paano mo aayusin? Ginoong Hayes, kahit pinakamahusay na siruhano, hindi makakaligtas sa kanya. Ginoong Hayes, wag niyo na akong aliwit. Wala nang saysay ang braso ko. Hindi mahirap gamutin. Gamitin ang panloob na enerhiya sa buto at pagbabagong tatag ng selula. Linisin ang mga meridian mo. Tingnan mo lang. Hindi ka panipaniwala, gumagalaw na ang kamay ko. Gumagalaw ang kamay ko. Totoo nga, gumagalaw ang kamay niya. Kahanga-hanga ang iyong kadalubhasaan sa medisina, ngunit pagdating sa sining ng pagpatay, ako ang walang kadududuhang dalubhasa. Bumalik, mas malakas ang handereng lumakas ang handereng pumatay. Sining ng espadang panlaban sa masama, huling anyo, pagsikat ng araw sa silangan. Ha. Sige, magpa-cute ka pa. Magkakadurog-durog ka. Ang damit ko, ito ang huling pamana ng aking ama. Hinarang ni Ginoong Hayes ang buong lakas ng tama, ngunit hindi siya bumagsak. Marahil nakasanay siya sa teknik ng gininto ang kampana. May masamang kutob ako rito. Magaling. Ang tagal na simula ng huli kong nakaharap ang isang tunay na kalaban na katulad mo. Karapat dapat kang mamatay sa kamay ko. 11 espadang walang dangal. Napakalakas at nakakagimbal na kapangyarihan. Wisit. Ang laking pangil ng kapangyarihan niya. Hala, Ginoong Hayes, naramdaman mo ba ang panganib? may class reunion ako ngayong araw. Malalate na ako. Ha? Ano yon? Hayop kang bata ka? Paanong nilinggan mo lang ako? Nawala siya ng walang bakas. Nasaan na siya? Nawala na. Ang bilis ko'y lagpas. Sa makataong paningin, hindi mo ako makikita. Babasagin kong mga buto mo. Bubutasan ang mata mo. At ipararamdam sa'yo ang takot sa kamatayan. Yun, di na ako sasabay sa hapunan. Aalis na ako ngayon. Tapos na ako maglaro. Kayo na mag-enjoy dyan. O Ginoong Hayes. Mga walang kwentang tanga, paglabas ko sa aking pag-iisa, pagbabayaran ni Ethan ng malala. Ang tagal na noong huli tayong nagkita. Ethan, bakit mo siya inimbitahan dito? Ang mga karapat dapat wala dito. Ang mga hindi naman, nandito. Hindi ba't nakakahiya? Ito sa klase natin. Tama ka. Tumpak na tumpak. Dave, ikaw ba talaga yan? Ginoong Jensen. Maupo po kayo sa pangunahing lamesa. Maupo na po tayong lahat. Lahat, maupo na tayo. Hay, yung lalaking yan. Ethan, ikaw pala yan. Na, Ethan. Ano nung ginawa mo sa 10 taon? Nagpakadalubhasa ako. Nag-aaral ng immortalidad. Ethan, kung may problema ka, hanapin mo ako. Yung kumpanya, kakalist lang sa stock market. Pwede kitang bigyan ng trabaho. Portero, kayang-kaya. 2,000 o 3,000 dolyares sahod mo. Sapat para sa pamilya mo, di ba? Salamat, pero hindi kailangan. Ethan, nandito ka sa reunion para lang magpapansin sa amin at makipagplastikan. Anong ipinagkukunwari mo? Tama talaga. Huwag na. Kung ayaw niya, di natin pilitin, di ba? Ethan, kumain ka na lang. Mahal dito, di mo afford to. Karaniwan, di mo kaya. Kain ka, kami inom. Tara na. Di ba yan si Arthur Young, pangalawang pinuno ng Young Group? Hari si Director Young sa New Harbor. Alam kaya niyang nalista ang kumpanya ni Jensen. Kaya siya nagpunta para batiin siya. Director Young, ang maliit kong kumpanyang nalista. Lahat yan sa tulong ninyo. Nakarating pa kayo para batiin ako. Napakalaking karangalan po. Tagay po tayo. Kahit konti lang, ako inom ng buong baso. Karapat dapat ka ba? Umalis ka dyan. Mabuhay po, Ginoong Hayes. Ginoong Hayes, narito na kayo. Yumukod si Director Young kay Ethan. Tinawag pa siyang guro. Kamusta, G. Hayes? Naku, si G. Hayes pala. Iabot mo sa kanya. Sige, yukod ka sa kanya. Iyaw. Ano to? Si E. Hayes ang tagapagligtas ng pamilya Young. Bakit bawal ko siyang itos? Mali ang pagkakaintindi mo. Hindi siya eksperto. Siya si Ethan Hayes. Kaklase namin sa kolehiyo. Eksakto. Isang pulubi lang yan. Tumahimik ka. Eh Hayes, narinig kong kakadating mo lang, kaya dali-dali akong pumunta. Hindi ko inaasahan. Magiging bastos itong salbaheng to. Paumanhin po.
Sandali, Hoy, anong nangyayari? Class reunion namin, wala kang karapatan dito. Hoy, gago ka, alam mo ba kung kanino ka nagsasalita? Hoy, salbahe ka, alam mo ba ano? Sandali? Namura si Director, akala mo kung sino pang makatao. Yes. Ako ang nagbayad dito. Sige, kayo na dito. Class reunion namin to. Hati kami sa bayad. Mali ang ginawa mo. Nakakatawa ba? Huwag mo nang ulitin. Sige, hindi na maulit. Ginago mo si Hayes. Mula ngayon, hindi ka nakasapi ng pamilya Yap. Direk Yaong, kung hindi kayo mag-invest, mabubangkrop ako. Sir, kalimutan mo na. Magkaklase naman tayo. Hindi na kailangan to. Buti nga sa'yo, gago. Ethan, ikaw ba talaga yan? Naalala mo pa ba ako? Ethan, binastos mo ako. Huwag mo akong sisihin sa mangyayari. Kaya niyang gawin lahat, magpaparenta siya. Ito na ang maalamat na trick na pagpapakulo sa sarili. Peking trick lang yan, hindi ba mainit dyan? Anong nangyayari? Tabi, Sinwerte siya, nakasalubong ni Swordsman Zen sa ronda. ikaw ba si Ethan Hayes? May nagbayad para baliin mga binti mo. Anong panahon na? Ganitong lumang style pa rin. Nakapag high school ako, alam mo, nilagyan lang niya ng suka. Mababa ang boiling point nun. Kaya parang tubig pampaligo lang. Ang temperatura dito. Kuya, mahal kong kuya. Tapos na siya, hinamak niya si Swordsman Zen. Usog, anong tinitingnan mo? Makinig ka. Sa teritoryo ni Swordsman Zen, kahit Diyos ka pa, susunod ka rin. Ipapakita ko sa'yo ang mga patakaran. Baliin niyo braso't binti niya. Habarin niyo siya. Gago ka, huwag mong sisihin ang sarili mong brutal. Galit na si Swordsman Zen, wala nang makakapigil. Puppet Charm. CJ. Anong problema? Anong ginagawa niya? Anong ibig sabihin nito? Nabaliw siya. Kuya, anong nangyari? Anong nagyayari? Sinong sinasaktan mo? Kuya, di ko alam ano nangyari. Biglang may tumugtog sa isip ko, tapos wala na. Tatlo kayo, patayin niyo siya. Ulitin. Go. Hoy, sige, suntukin mo. Anong kalokohan to? Kuya, pare. Nandun siya. Nagkakarma na yung mayabang. Naghihiganti na ang langit. Isa itong maestro. Dumating ng isang bihasang tagapagtanggol. Ay dumating na maestro para sa atin. Nandito na si Dave Jens. Noong nakaraan, nagkatampuhan sa class reunion. Kasalanan ko lahat. Kaya ngayon, inanyayahan ko ulit ang lahat. Para magkita-kita, si Director Jensen talaga. Ang makakaimbita ng sikat na artista. Pati si Fiona Gray na pasama. Ang galing talaga. Mas maganda pa sa personal kaysa sa... Oo nga, binibili ko lahat ng endorsements niya. Ah, kaya mo ba talaga? Hi, Ina. Anong ginagawa mo? Ipakikilala ko na ang... Ito po, ang nobya kong si Fiona Gray. Naku, Director Jensen, ang galing. Nagkaroon kayo ng babaeng artista. Na nobya. Ang swerte. Director Jensen, pwedeng magpa-picture kay Ma Gray? Hindi puwente. Sige, naintindihan ko. At sino naman itong kilalang tao? Ito po si Ethan Hayes, nagpakadalubhasa ng 10 taon. Ang seryoso mo naman, kaklase. Isa ka bang immortal cultivator? Ang susunod kong drama, tungkol din sa immortal cultivation. Kaya kung may pagkakataon, baka pwede tayo magpalitan ng mga ideya. Naman, share ideas tayo. And Ma Gray po, malaking produksyon ang drama na ito. Pwedeng malaman kung sino ang leading man nito. Nakapirma tayo ng kasunduang pagiging kumpidensyal. Pero may maituturo akong palihim na pahiwati. Ang bida ay walang iba kundi si Richard Stone. Isang world-class na artista. And Ma Gray, tagahanga po ako ni Olivia Yap. Nabalitaan kong si Olivia Yaong ang babaeng bida sa proyektong ito. Si Olivia Yaong, ganyan talaga si Fiona. Madalas siyang makatrabaho ni Olivia. Huwag kayong magtaka. Ethan, kilala ko siyang mabuti. Nangangantyaw na naman kayo. Ang kagalingan ni Olivia Yaong. Sino ang hindi nakakakilala? Tama po ba ako? Ang tanong, kilala ka ba niya? Hala, Olivia. Si Olivia Young yun. Olivia, Olivia, ano ang ginagawa mo rito? Ethan, nandito ka talaga. Nariyan ka pala. Ano ba talaga ang nangyayari? bakit ka nandito? Pinapatanong ni tatay kung kailan ka makakasama sa amin para sa pamilyang hapunan. Pamilyang hapunan. And Jensen, wag po kayong magalit. Si Ethan ay umaasa lamang sa mga koneksyon niya. Wala naman siyang tunay na talent. Wag niyo na siyang pansinin. Ano ang sinabi mo? May mali ba akong nasabi? May nasabi ba akong mali? Parang baliw ang mga sinasabi niya. May ordinaryong tao bang magsasabi? Naghahangad ng immortalidad? Kung ganyan ang pagtingin mo, sa pagpapabanal na landas, di mo magagampanan ang papel na ito. Ay tama, naalala ko dahil sa tingin ko rin di siya magaling umarte. Olivia Young, kahit mas mataas ang estado mo, hindi ibig sabihin na pwede palitan ang sinumang gusto mo. Sasabihin ko malapit sa akin si Producer Ken, na gumagawa ng teleseryeng ito. Pagdating sa koneksyon, hindi kita katatakutan, Fiona Gray ako. Baka dapat sagutin mo muna ang telepono mo. Hello, Producer Ken. Huwag ka nang pumasok bukas sa taping. Bakit?
Anong nangyari? Alam mo ba kung sino ang investor ng drama? Sino ba? Ay, Director Yang. Si Director Young ang investor natin. Inapi mo ang anak niya. Miss Yang, nagkamali ako. Bigyan niyo po ako ng panibagong pagkakataon. Hirap na hirap ako para makuha ang role bilang pangatlong bida. Kung papalitan niyo ako, wala na talaga akong ikabubuhay. Si Ethan, ang tagapagligtas ng aming angkan kapag sinabi niyang walang kwenta ka. Wala ka ng pag-asa. Payo ko sa'yo, ugali bago talento. Ethan, simula nang makilala kita, ramdam kong espesyal ka. Pwede mo bang sabihin sa akin ang totoong pagkatao mo? Sa totoo lang, hindi ako taga-mundo na ito. Maaari mo bang sabihin sa akin ang iyong tunay na pagkatao? Ang katotohanan ay, hindi ako mula sa mundong ito. Dati akong isang manlalaro. Kapag walang magawa, naglalaro lang ako. Pero hindi ko inakala na isang araw, magbabago ang lahat. Diabla, akala mo'y mapipinsala mo ang aking walang kamatayang ugat. Ngayon, ikukulong kita. Matandang loko-loko. Ilang siglo ka ng walang tribulasyon. Tipirin mo ang lakas. Pumasok na ba ako sa mundo ng laro? Siyam na pag-ikot na taba. Pumasok ako sa isang larong mundo. Una, ayaw kong maniwala. Pero nang maglaon, ako pala si Ethan Hayes. Kahit peke ang totoong-toto ang mga nararamdaman. Dito, napakabait sa akin ni nanay at tatay. Isinama ako ng maestro ko sa bundok para sanayin sa immortalidad. 10 taon ang lumipas. Nang bumalik ako dito, napakalaki na ng pagbabago. Wala na sina nanay at tatay. Laki na ng kapatid kong babae. Nagdesisyon na ako. Kailangan ko silang hanapin. Hindi ka magaling. Magkwento. Kung ayaw mong magsalita, okay lang. Hindi kita pipilitin. Sa totoo lang, pumunta ako para sabihin. Oras na para magpaalam. Magpaalam? Ayon sa tatay ko, pagkatapos ng away sa mga Frost, napahamak ang angkan natin, si Grand Elder Frost na leader nila, malapit nang lumabas sa pagkukubli. Huwag natin siyang galitin. Si Kevin Thorne ng Angkan Thorne, ang namumuno sa Martial Alliance. Napakalakas ng kanyang kapangyarihan, kaya ang tatay ko. Gusto niyang magpakasal ako sa kanila. Alam kong si Cyrus ay kilalang masamang tao. Gusto mo bang pakasalan siya? May pagpipilian ba ako? Ethan, alam kong malakas ka, pero hindi mo alam ang sindak sa Angkan Frost. Tatanungin kita ng isang bagay. Gusto mo bang pakasalan siya? Hindi. Ayaw na ayaw ko. Mabuti, pupunta tayo sa mga Thorn bukas. Para saan? Para kanselahin ang kasunduan. Ang pag-aasawa ng anak kong babae kay Cyrus ay biyaya para sa aming angkan ng Young. Sa ganitong paraan, ang ating dalawang dakilang pamilya ay magkakaisa na. Ginoong Yaw, ang layunin niyo sa pag-isang ito ay maliwanag na sa akin. Wala ito kundi ang paggamit sa impluensya ng aming Angkan Thorn para humingi ng proteksyon. Nakaalitan niyo ang Angkan Frost na hindi dapat kinakalokohan. Halatang tapat ang pamilya. Kung papanatilihing masaya ako ni Olivia, poprotektahan kayo ng Angkan Thorn. Oo, talagang oo. Si Cyrus ay may mataas na posisyon at kapangyarihan. Bagay na bagay sa anak kong babae. Huwag nang ulitin pa ang halatang katotohanan. Olivia, Ginoong Hayes. Anong ginagawa ninyo dito? Una kong makita ng personal. Mas maganda kaysa sa pelikula. Dapat kang manatili ngayong gabi. Cyrus, hindi ka pa naman ikakasal. Hindi ba't masyadong padalos-dalos? Sa akin rin siya balang araw. Pareho lang ang agad na kasal. Ikaw. Hindi ako pakakasal sa gagawang ito. Pumarito ako ngayon. Para tapusin ang kasunduan. Kawalang galang. Alam mo ba ang kapalit ng pagganti? Sa teritoryo ng Thorn, mag-isip ka. Olivia, humingi ka agad ng tawad sa Thorn. Ginoong Yaong, alam kong may problema kayo. Pero kahit ano paman, huwag ninyong isakripisyo ang anak ninyo. Tapos na ito. Umalis na tayo. Ang Angkan Thorn, hindi lugar na pasyalan, na parang walang batas. Ang aming pamilyang Thorn ay hindi lugar na pasukan labasan, nang basta-basta. Ako si Ethan Hayes, laging malayang pumapasok at lumalabas. Ginagawa ko ang gusto ko. Ang yabang mo talaga, nakakatawa kang abot. Bibigyan kita ng isang pagkakataon para mabuhay. Gapangin mo ang lugar na ito, tawagin mo akong daddy ng 10 beses, tapos iwan mo si Olivia. Kung gagawin mo ito, kalilimutan ko na ang lahat. Kung hindi, tapos na ang hamak mong buhay. Cyrus, ang binatang ito, ay tagapagligtas ng aming pamilyang Young. Pakiusap para sa akin. Humihingi ako ng paumanhin para sa kanya. Tay. Akala mo kung sino ka no? Ha? Aso ka lang ng pamilyang Thorne, isang hamak na aso. Anong karapatan ng asong humingi ng pabor? Olivia kung mahal.
Aminin ko, walang kwentang ama ko, paumanhin na lamang. Nako, aking ama. Kung hindi ka hihingi ng tawad ngayon, ito ang magiging kapalaran mo. Magbabayad ka. Ang anak ko mismo ang hahawak nito. Lubos ang tiwala ko sa'yo. Kayang-kaya niyang ayusin ang ganitong klaseng tao. Ang kapal ng mukha mo, umunlad na ang aking lakas. Gagamitin kita pang init. Ngayon, iparamdam ko sa'yo, ang aming pamilyang Thorne. 13 Primal Chaos Con Technique. Nakabisado na ng anak ko, ang manual ng pamilyang Thorne. 13 Primal Chaos Con Technique. Abot na ng kakayahan niya, ang Early Earth Realm. Ito na ba ang Devil Squeeze? Ganitong antas. Hindi ko to maabot. Ang galing talaga. Ang pamilyang Thorne ay tunay na henyo ng siglo. Anong klaseng galaw to? Ang kakaiba nito. Mula sa kalikasan, ang pamilyang Thorne ay humugot ng inspirasyon sa isdang Con at nakalikha ng 13 fist technique na tinawag na 13 Primal Chaos Con Techniques. Nako, mukhang nasa panganib si G. Hayes. Malaman mo sana, sa mundong ito, ang may pinakamalakas na kamao. Ang may huling salita. Masyadong nakakalasing ang mga kamao mo, hindi pambata. Anong ginagawa mo ngayon? Kay lakas ng loob. Tapos na to, tatay. Lalong uminit ang sitwasyon. May pagkakataon kang mabuhay. Gumapang ka dito, sabihin mo ng 10 beses ang tapos na ang utangan natin. Ang lakas ng loob mo, binata, dapat mong matutunang tumigil sa tamang panahon. Sige na. Tatatat. Tatay, ikaw, isang walang backbone na kahihiyan. Binata, napag-isipan mo na ba ito? Laging may mas malakas pa sa'yo sa labas. Parang narinig ko na yan dati. Malapit nang mamatay, matigas pa rin ang ulo. Tagapagligtas, si Kevin Thorne ay bihasa sa Heaven Realm. Hindi mo siya kalaban. Kunin mo si Olivia at tumakas. Mabibitin ko siya ng 5 segundo. Tay, huwag. 10 taon nakalipas, gamit ang di maipantay na lakas. Solo niyang winasak ang 5 kilalang sekta at 12 na puwersa. Simula nung mapaminsalang araw na yon, hindi na siya kumilos. Pero ngayon, muling nagpapakawala ng kalupitan si Kevin Thorne. Anong gagawin natin? Tunay nga ang pinuno ng Martial Alliance. Ramdam ang pagpatay na hangarin bago pa man umaksyon. Sa ganitong antas, hindi ako makapagpakialam. Nasa panganib si Ginoong Hayes. Ethan, buhay ka pa. Ang bilis? Hindi ko masubaybayan ang galaw ni Ama. Lalong tumitindi ang kanyang kapangyarihan, hindi humihina. Walang pagkakataon ng bata na umiwas, malamang patay na siya. Hindi dapat kita pinalapit dito. Nasaktan kita ng husto. Lizard, ano ito? Ang sarap ng masahe na ito, kahit buong lakas ko ang inatake sa kanya, hindi siya gaanong naapektuhan. Malalim at kahanga-hanga ang kanyang kakayahan. Kung kukunan ko siya bilang alagad at isama sa aking hanay, makakatulong ito ng malaki sa akin. Magaling ang iyong saligan, binata. Sa murang edad mo, nakapasok ka sa langit na kaharian. Ginamit ko lang ang kalahati ng aking kapangyarihan. Sinubukan lang ang iyong tapang. Magaling. Maaari kang maging alagad ko. Salamat sa iyong kahabagan, G. Thorne. Mayroon na akong maestro, at wala kang maidadagdag sa akin. Ano ang sinabi mo? Malinaw na ginamit mo ang lahat ng iyong lakas. Nagpapataas ka lang ng iyong mukha. Binata, ang prinsipyo ng matigas na sanga, madaling bali, dahil hindi mo ito maintindihan. Ako, hindi na kita kailangang irespeto. Sana hindi mo ito pagsisihan. Isang napakagaling na banal na armas. Hala, Itay, ano ba yang iyan? Ito ang busog ng paglubog ng araw ng mga Thorne. Galing sa isang sekta sa bundok, regalo sa angkang Thorne. Hindi na kailangan ng pana ng palaso. Hilahin mo lang ang tali. Pwede nang iputok gamit ang lakas loob. Napakalakas ng tama nito. Huli na ang pagsisisi ngayon, dahil wala ka ng silbi sa angkang Thorne. Hindi kita maaaring pahintulutang maging kalaban ng angkang Thorne. Ang tindi ng nakamamatay na enerhiya. Mr. Hayes, mag-ingat ka. Impossible. Ang lakas ng sandatang ito. Nasa gumagamit na talaga ang husay. Ang busog na ito sa kamay mo. Sayang lang talaga. Busog, halina.
Talagang napakagandang busok. Itay. Kung gusto mo, sa'yo na. Sige, tatanggapin ko ang regalong ito. Ginoong Hayes, tagong-tago ang lakas mo. Ethan, ang galing mo. Malaki ang utang na loob namin sa'yo. Nakansela ang kasal sa pamilyang Thorne, pero pasasalamatan pa rin kita kung para sa mas malaking kabutihan. Kailangang isakripisyo ang anak na babae. Ang ganitong tagumpay ay walang kabuluhan. Mabuti nang naintindihan mo. Ginoong Hayes, saan ka pupunta? Uwi para sa hapunan. Elder Mason, naparito ako para humingi ng tulong mo. Bakit ko pa pag-aksayahan ng pansin? Maaari kitang bigyan ng pera at babae. Maganda ang alok mo, pero kaya kong makamit ito mag-isa. Pero, Elder Mason, masyadong mayabang si Ethan. Paulit-ulit niyang sinaktan ang mga miyembro ng Frost family. Binanggit mo ba si Ethan? Tama ka. Hindi mo kailangang humingi ng tulong ko kay Ethan. May utang pa siya sa amin. Olivia, uminom ka ng tubig. Ang lakas ng tama. Sino ang nandyan? Delivery lang po ito. Nin, may sorpresa ako para sa'yo. Munting babae, may masayang sorpresa ako para sa'yo. Nako, Sarah. Ang laso na kinontrata ng kapatid ay walang panlunas. Gusto ko lang na mapanood mo ang lahat ng taong nakapaligid sa'yo na mamatay ng paisa-isa. Mabilis kumalat ang lason. I-stabilize ko na ang meridians niya. Nakita na naman tayo. Kanino ka nagsasalita? Ikaw na naman. Noong nakaraan, pinaubaya ka namin. Napatalsik pa kami ng punong tagapagpatupad. Kapatid ko siya. Hindi mo siya pwedeng kunin. Isang hamak na cultivator. Ang yabang mo. Ngayon, ituturo ko sa iyo ang mga alituntunin. 5 Forbidden Art ng dakilang Essay Dragon. Ginamit mo sa amin ang Great Compassion Art, Ethan, matapos ang lahat ng taon. Ganito ka pa rin? Ako si Ethan, laging mabait sa mga kaibigan, pero sa mga kaaway, ginagawa ko ang kanilang pinakakinatatakutan. Umalis na tayo dito. Oo. Hindi natin siya kayang talunin. Kahit si Chief pa ang lumaban. Wala siyang laban. Malas talaga. Umuwi na lang tayo. Naglagay ako ng barrier dito. Ligtas ka dito, babalik agad ako. Ethan. Anak, naaalala mo pa ba kung sino? Kamakailan, may kumakalat ng chismis na ako raw ay mahina at napahiya ng isang batang hamak. Ngayon, dinala ko siya rito para magharapan na kami. Kilala kayong dalawa sa industriya, kaya pakiusap ko sana na maging saksi niyo ito. Matagal ko nang kinikilala ang inyo, Ginoong Mason. Ito ba yung batang wala pang alam na yan ang pinag-uusap ang nakawasak ng iyong Triplaying Spirit Illusion Array? Maliwanag na ang mga chismis ay galing mismo sa kanya. Gusto lang ng mga bata ng katanyagan, kahit pamandaya at magsinungaling. Bilasan natin, Ginoong Mason. Naghihintay ang mga dalaga sa aking bingo night. Nakamali ka ng ginambala ang aking pamilya. Walang modo kang bata ka. Hindi mo man lang alam na nasa pintuan ka na ng kamatayan. Kahit natalo mo si Swordsman Zen, tingnan mo ang iyong paligid. Handa ko nang mainat ang isang espesyal na handog para sa iyong pagdating. Ako'y nanatili ng 10 taon sa loob ng Serpent's Coil. Doon, hindi lang ako natuto ng mga nakatagong armas ng kanilang order. Pinausad ko pa ang kanilang mga pamamaraan. Siguro Tang Xin, ang respetadong leader ng Tangsek, ay talagang tinalo ko. Kung magiging totoo man, may iba akong pangalan. Ang hari ng mga lihim na sandata. Hari ng mga lihim na sandata. Ang kapal ng mukha mo, kilala ang lakas ni Elder Mason. Ayon sa patoto ng lahat, wala kang karapatan magmalaki dito. Bata, wala ka pang alam. Ngayong narating mo na ito, sarili mong desisyon ito. Sa susunod na buhay, huwag kang mang-awat. Bilis, bilis. Nagmamadali pa tayo. Tunay na himig na pumupukaw ng kaluluwa. Saang sulok ng kadiliman tumatangis ang mga kaluluwang ligaw. Ano ang nangyari? Ang bilis, nahuli niya ang lahat ng mga nakatagong armas. Paano nangyari yan sa ganitong ikli ng panahon? Nagkakamali ba ang mata ko? Bagyo ng mga karayom ng bulaklak ng peras at mga sibat mula sa gahasang ahas. Halo-halong lihim na sandata lang ito. Ganoon lang. Ay, Diyos ko.
Napakabastos nito, walang galang na hamak, pinahiya mo na naman ako, sa harap ng dalawang matandang to, dapat mamamatay kang may dignidad. Pero ngayon, hindi kita palalampasin. Gaya nga ng inaasahan ko, may galing ka palang bata. Ayokong masabing nang-aapi ng bata, kaya hindi ko ginamit ang teknik ko. Pero ngayon, wala na akong magagawa. Hala, gagamitin na kaya niya yon? Kulang sinulid na puppet art, lihim na teknik ni matandang maso, ang tagal ko nang hindi to nakita. Noong araw, isang puppet lang ang kayang kontrolin niya, pero nilipol niya ang 5 pamilya. Ngayon, 3 puppet na ang kaya niya. 3. Ikaw pala ang nasa lugar na yon. Nakakatawa ka talagang bata. Nasa bingit ka na ng kamatayan. Naitayo ko na ang nakamamatay na pormasyon dito. Ang lakas ng maruming lupa sa nakapalibot na lugar ay nasa ilalim ng aking kontrol. Tiyak na mamamatay ka ngayong araw. Kakaiba, may bakas ng aura ng isang tagapagtatag na cultivator, ngunit hindi naman galing sa kanya. Kulang sinulid pumipigil sa espiritu, maruming lupa nagbibigay. Manginig ka, gusto kong panoorin ang mga langga na namimilipit bago mamatay. Ha, ano yun? Napakalakas na demonyong tunog. Parang libo-libong matutulis na karayo na tumatagos sa kaluluwa ko. Ayoko nang magtiis pa nito. Hindi, kung magpapatuloy ito, mamamatay tayong lahat. Masyadong malakas, kahit mga mandirigmang nasa langit, ay mahihirapang mabuhay. Isa na namang baguhang teknik. Sige, sabayan kita. Speaker, lumabas ka. Ano ito? Ano ba ito? Ito ay isang speaker? Bago siya mamatay, gusto niyang sumayaw para nandito na ang nagsasalita. Hoy, ano to? Saan galing tong biglang lumitaw na tagapagsalita? Bago siya mamatay, gusto pa niyang sumayaw ng huling pagkakataon. Elder Withers. Bilasan niyo, pigilin siya, Elder Withers. Di ko na kaya, tara, sayawin natin ang dakilang sayaw ng muling pag... Anong nangyayari? Ang katawan ko, bakit di ko na ito makontrol? Nako, gaano ko kasabik makisayaw sa kanila? Naalala ko ang aking kabataan, ang pangarap ko noon ay maging katulad ni Michael na mananayaw. Parang kumukulo ang dugo ko. Parang nasusunog ang kabataan ko. Di ko na talaga kaya. Sasayaw na ako kasama nila. Tigil. Tigil na. Bilisan nyo, tigil. Ano ba ang ginagawa nyo rito? Huminto kayo agad. Bilisan nyo, tigil. Ang mga taon kong pagsisikap, nasira lang ng batang to, sa isang kalokong tugtuging pangsayaw. Impossible. Talagang imposible. Ang matyagang pagsisikap at tapat kong paglilingkod sa loob ng maraming tao, biglang naubos ng isang batang walang galang ito, sa iisang sayaw lamang. Hindi ito katanggap-tanggap. Talagang hindi ka panipaniwala. Nako, sobrang sakit na talaga ng ulo ko. Elder Withers, anong nangyari? Anong nagana? Ayos ka lang ba? Paano ka naging ganito kalakas? Gumagamit ka ba ng daya? Kapag gumamit ka ng maitim na sining, madadama mo rin ang kapalit na parusa. Sumuko ka na. Akala mo ba ikaw lang ang marunong gumamit ng daya? Kahit sa araw ng aking pagkamatay, isusubo kitang kasabay ko. Masdan ang makapangyarihang cosmic shift. Naku! Ang formasyon ni Elder Withers ay baliktad ang epekto. Bumagsak ang formasyon, naging abo na si Elder Withers. Sa totoo lang, bagong alon ang nagpapausad sa luma. Tapos na ang paglalaro natin. Magsayawan na lang tayo sa parke. Hindi na kami makikiilam pa. Paulem, hanggang sa muli. Inner core ng sinaunang demonyong halimaw. Kaya pala may naamoy akong bakas ng aura ng pundasyon. Ah, gets ko na. Ginamit niya itong inner core para pasiglahin ang aray. Sakto. Gamitin mo para makalusot.
Ito ang tunay na lakas ng paglikha. Habang pinapanday ang aking katawan, ang enerhiyang ito ay maaring sumani sa aking nasenso. Ang pagsasanay ay nagsisimula sa key condensation, foundation, golden core, nasenso, soul manifestation, transformation, tribulation, at ascension. Sa ilalim ng nasenso, katawan ang pinapanday sa itaas, kaluluwa ang pinalalago. Ang pag-isa ng katawan at kaluluwa ang daan sa ganap na kasakdalan. Maligayang bati, nakarating ka na sa mid-nasenso. Mabilis na pag-unlad. Hindi laging maganda ito. Dapat dahan-dahan ang pag-usat. Kung hindi, sa 999 Heavenly Tribulation, magdudulot ito ng malaking panganib. Halo, ako si Damon Frost. Natapos na ba? Halo, may nakikinig ba? Senior Withers, bakit hindi ka nagsasalita? Halo, may tao ba dyan? Umaangin na. Ang Angkan Frost. Oras na para mawala sila sa kasaysayan. Maligayang pagdating. Nasa Zenith Restaurant ng Frost Group. Ikinagagalak namin kayo'y paglingkuran. Ha, ikaw pala si G. Warner. Naku po, hindi ba't ito ang nag-iisang Fiona? Warner, pakawalan niyo ako. Si G. Warner ng Everlast yan. Makapangyarihan sa silangang New Harbor. Kahit ang mga Frost ay dapat magpakita ng respeto. Ilang buwan na niyang hinahabol ito. Ilang buwan na, at pinag-iwasan siya nito. Fiona, ang tagal mong nawala. May nakasabot ka bang mayaman? Kaya nakakain dito. Ye Warner, birthday ng anak ko ngayon. Umalis na kayo. Oy, batang babae, ang ganda-ganda pala. Pagdating ng panahon kaya, magiging katulad mo, babaeng mapapahiya. Dapat hindi pinapapasok ang ganitong klaseng tao. Si G. Warner ang pinakamahalagang bisita. Ito ay respetadong panauhin. Gusto mo kong paalisin? Gusto mo kong sampalin? Sige na, ayaw mo ba kong suntukin? Suntukin mo ako. Hoy, waiter! Ano mong gusto niyong order? Libre ba dito kapag nakatama ka ng tao? Ano pong sinabi niyo? May patakaran ba rito na libreng pagkain kapag nakasakit ka ng tao? Ginoo, nagbibiro ka siguro. Sa tingin mo pelikula ito, nagpapakabayani ka ba? Si Mr. Warner, hinahamon ng pamilyang Frost. Tumawag ng tulong. Patay ka na, mga gwardya. Sino ang nagkakagulo? Ano to? Sawa ka na sa buhay. Pagalitin si Mr. Warner. Patay ka. Dalawang mga giniginoo, ako pong si Mason, sugo ng pamilyang Frost, ay bumabati sa inyo. Kaming dalawa ay naglakbay ng malayo, sa timog at hilaga, nakikiusap na lang sa makakain. At nilulunok ang aming dangal. Ilang taon na kaming hindi nakikialam sa mundo ng martial arts. Gusto lang namin kumanta, kumain, uminom, at hintayin ang kamatayan, mangyaring umalis na kayo. Malakas na panloob na enerhiya, tunay nga kayong dalubhasa ng Peak Heaven Realm, isang tunog lamang ng bukin, ay may nakakalupit na lakas. Elder Masot, sino ba talaga ang dalawang ito? Matandang Masot, sino po ang dalawang ginoong ito? Noong unang panahon, may dalawang lagalag na mga awit. Pareho silang umibig sa isang babae. Upang bigyan ng dalaga, ng rosas, sila, ay naging dueto, tumugtog sila sa mga lansangan. Nakapag-ipon sila, at nakabili ng rosas. Ano nang nangyari? Paumanhin, hindi kita mahal. Sa sandaling iyon, ang rosas sa kanilang kamay ay biglang nalanta. Mula noon, ginamit nila ang lakas ng paghati para likhain ang isang obra maestra na yumanig sa buong mundo ng martial arts. Ang makasasirang himig ng kaluluwa, kalaunan tinawag sila ng dalawang matanda ng rosas, kilala rin bilang second-hand roses. Malabo na ang mga alaala sa aming mukha. Huwag na nating pag-usapan. Ano ang pakain nyo? Mga nakatatanda, narito kayo. Dahil may nakatagpo ang Angkan Frost na Diyos ng lamig. Kailangan namin ang tulong ninyo. Nakakaintriga. Kaya ba ng second-hand roses na sina Matandang Lane at ang batang yon? Huwag kayong padala sa simpleng itsura nila. Bawat isa sa kanila ay nasa peak Heaven Realm na antas. Nakikipagkaibigan sila sa musika. Pero pumapatay sa pamamagitan ng tunog. Maraming dalubhasa ang natalo sa kanila. Di mabilang na bilang. Magandang tugtugin. Ethan, nakakaintindi ka rin ba ng musika? Kaunti lang. Bihira na ang tunay na eksperto sa panahon ngayon. Sa totoo lang, ayokong makipaglaban sa'yo. Pasensya na, pero narito ako para gumawa ng gulo. Yung duwag na si Damon Frost ba? Sa inyong dalawa lang nagtatago. Balita ko'y pambihira ang talino mo. Lampas pa sa Early Heaven Realm. Pero alam mo ba, kayang kontrolin ng Peak Heaven Realm expert ang kalikasan. Ang labanan mo, na nasa Early Heaven Realm, ay parang langit at lupa. Payo ko, dapat mong matutunang magpakumbaba, o may masamang mangyayari sa'yo. Sige, subukan mo. Nakakalungkot, mawawalan na naman tayo ng eksperto.
Ano itong tumataas na? Pressure. Kahit aftershocks ay napakalakas. Isipin ang kinakaharap niyang laban. Hindi ko na kaya. Si Matandang Lane lamang ay ganito kalakas na. Hindi pa gumagalaw si Matandang Low. Napakalakas nitong dalawang halimaw. Ako'y bulaklak sa gitna ng unos. Huwag gagalawin ng babae ko. Susumpain ko ang kanyang lahi. Nakakatakot yan. Ano ang nangyayari? Ang awit ng pagbagsak ng kaluluwa, walang epekto sa kanya? Ganito na ba talaga siya kalakas? Ngayon, o nagkamali ako ng hinala? Sige, subukan ko ulit siya. Ilang beses na akong nag-timeman sa timog, at humayo sa hilaga ng maraming pagkakataon. Naging alaga na ako ng iba, uminom pa ng tubig pampaligo, mga martiano, at mga trisolaryo. Sumasakit ang ulo ko. Hindi na kaya. Mabibiyak na. Ginamit ni Matandang Lane ang koro ng awit ng pagbagsak ng kaluluwa. Ganun ba talaga kalakas ang batang yan? Kung magpatuloy kahit siya'y mabuhat, ako ang mauuna sa Bakit walang reaksyon? Pinabayaan na ba niya ang mga atake ko? Tignan niyo ang wakas niya sa isang galaw. Paano napakalakas ng binatang iyon? Bumahing lang siya. Sabihin mo, nasaan si Damon Frost? Enan? Ano yon? Kahit gaano kalakas ang iyong kaya, hindi mo malalampasan ang dalawang dalubhasang rurok ng langit na nagtutulungan. Binata, huwag mong ipilit ng labis. Wala itong may dudulot na mabuti. Bagamat matatanda na kami, kung magsasama at tutugtugin namin ang melodyang sumusugod sa kaluluwa, kakayanin mo ba? Ngayon, ako ay hahanapin ko si Damon Frost, anuman ang mangyari. Ano ba ang iniisip niya? Nais ba niyang salubungin ang dalawa? Dalubhasang rurok ng langit ng mag-isa? Sabi nila sina Elder Lane at Elder Low sa isang pagtatanghal, kayang lampasan ang kalahating kaharian ng mandirigma. Sige, magmatigas ka pa. Ngayong araw. Tiyak na panonoorin kitang mamatay. Kung ipipilit mo, binata, huwag mo akong sisihin kung di ako magpapigil. Elder Lane, matagal na mula noong huli kaming tumugto. Napakatagal na. Ang mundo'y puno ng pagdurusa. Ay padadala kita sa kabilang buhay. Bumalik na. Iba na ngayon, sa loob ng nakamamatay na musika, mas matalas na hangaring pumatay ang idinagdag. Isang inosenteng bystander lang ako. Gusto ko na lang umuwi. Naghahanap ng kaibigan. Nakahanap ako ng mabuting kaibigan. Yung batang yun ba'y kumakanta talaga? Nakakairita, pero ang komportable ng pakiramdam. Paano ito nangyari? Ginamit ng bata ang isang awiting pambata para labanan ang mga matatandang soul-shattering melody. Parang biro lang, pero ang husay ng kontrol sa kanyang lakas ay talagang nasa rurok na. Bakit ako nahatak ng kanyang pag-awit? Saan makakahanap ng tunay na katapatan? Ilang taon na, mula nang marinig ko, ang ganitong kaaya-ayang musika. Talagang kahanga-hanga. Kahit nakakainis, di ko mapigilang sundan siya. Masayang masaya ako. Gusto ko siyang samahan. Ang batang yon ay ganap na nagkontrol sa ritmo ng mga matanda. Nawala nang di nakikita ang masamang hangarin. Ikaw ay aking mabuting kaibigan. Paalam. Binata, pambihira ang iyong kakayahan. Ako'y nagpapatalo, ngunit kahit may patalim sa lalamunan ko, di ko ipagkanulo si Mr. Frost. Kahit may kutsilyo sa leeg ko, sa aking lalamunan, hindi ko ipagkanulo si G. Frost. Nasa pinakamataas na switch siya, doon ang elevator. Binata. Kaibigan, binabalaan kita. Ang puno ng pamilyang Frost, Matandang Frost, mas malakas kaysa sa atin. Hindi mo siya kayang labanan. Walang hiya ka. Napakabastos mong tao. Ikaw talaga. Binigyan mo ako ng droga. Kung gusto mo ng kapayapaan, ipakita mo ang iyong katapatan. Huwag kang mag-alala. Kapag nasatisfy mo na ako, pakakawalan na kita. Hinding-hindi. Sino ang gumagambala? Ethan Hayes. Ethan, gustong-gusto mo talagang mamatay. Bakit mo ginulo ang teritoryo ng pamilya Frost? Makinig ka. Huwag mong isiping takot ako sa'yo. Tapos na ang pagyayabang mo. Mga gwardya. Tumigil ka. Wala ng tao. Wala na bang natira? Teritoryo ng aming Frost family, daang Earth Realm Expert, at 2, Peak Heaven Realm Elders ang nagbabantay. Sinasabi mong wala nang natira? Naniniwala ka ba? Mga gwardya, bilis, nasan kayong lahat? May tao ba dito? May mga huling salita ka pa ba? Ethan, hintayin mo ako. Sandali lang, mabilis lang ako. Mabilis talaga. Ethan, huwag. Ginoong Hayes. Oh, ito ay bagay na aming pamilya. Nakuha sa libingan ng immortal. Walang katumbas na halaga. Ikalma ang aking buhay. At sayo na ito. Millennial Spirit Stone ito.
Bihira ang ganitong mataas na klase sa mundo. Kahit ang aking master ay kaunti lang ang meron. Ang spirit stone na ganito. Pag nahulog sa kamay mo, sayang lang. Oo, tama. Ginoong Hayes, kung patawarin mo ako, pwedeng umalis na ako? Ano sa palagay mo? Ethan, sabihin mo ang gusto mo. Mabibigay ko ang lahat. Malapit nang lumabas ang tatay ko sa pagkakaretiro. Kung malaman niya na may nangyari sa akin, hindi kanya palalampasin. Ako'y kahabagan. Dakilang daw ng langit at lupa. Karma ay sumusunod sa tadhana. Ngunit ang pag-iwan sa tulad mo sa mundo ay isang sakuna. Imposible. Ang tunay na mahalaga ay ito. Hindi mo dapat ginambala ang pamilya ko. Si Olivia. Olivia, ayos ka lang ba? Lolong Frost. May nangyari sa binatilyo. Sino ang may gawa? Si Ethan Hayes. Si Ethan Hayes ang Ethan. Ama, taos puso kong pakikiramay. Masyadong makapangyarihan si Ethan Hayes. Kahit magkasama sina Mang Lane at Mang Lu, hindi nila kayang talunin siya. Tandang mason, isa lang ang anak kong lalaki. Hindi mo pa nga naingatang maayos. Tawagin ang mga gwardiya. Opo, ho. Hatakin siya at pilayin. Ama. Ama, huwag niyo akong papatayin. Ama. Ikaw pala, Ethan Hayes. Babawian kita ng dugo. Ang handaan ni Ginoong Yaong. Paano niya naisip na anyayahan ang ganitong gutom na hampas lupa? Ang bastos. Hindi ko siya kilala. Pulubi kaya ito, na nakapuslit dito, ang pagdiriwang ngayon para, kay Lolo Yang ay para lang, sa pamilya at malalapit na kaalyado. Anong pamilya po ang inyong kinabibilangan? Nag-isa lang po ako. Lahat dito'y mga kilalang tao. Huwag kang mahiya. Pakitaan naman kami ng imbitasyon. Hoy, bata. Ikaw ang kinakausap ko. Tingnan mo yung damit, halatang triangle lang. Nakikikain lang yata to, di ba? Ang kapal mo naman. Ganitong pabuhat. Dapat palayasin. Tama. Kapag lumabas si Miss Young, huwag ninyong takutin. Nako, hindi ba yan ang tagapagmana ng Youngs? Si Olivia Young. Miss Young, bakit kayo lumabas? May pakainin lang. Akong aayusin. Ethan, hinanap kita. Tara, pasok na tayo. Ano ba yun? Tama ba ang narinig ko? Iniimbitahan niya sa loob. Di ba doon lang pumapasok ang mga yaong? Pamilya niyo lang po ang nasa loob. Hindi ako dapat pumasok. Samahan mo akong makipagkilala. Tara na. Nandito na si G. Hayes. Hayaan ninyong ipakilala ko ng formal ang lahat. Ito ang aming young families. Dakilang benefactor, si Ethan Hayes. Halika, maupo po kayo sa tabi ko. Paano pinayagan ni Lolo Yang na umupo siya sa tabi niya? Dayuhan siya. Bakit mas mataas ang upuan niya kaysa sa atin? Pinagaling niya si Olivia, pero hindi niya masuwi ang alituntunin ng Youngs. Nabaliw na ba si Lolo? May mga pumupunta sa handaan. Nang walang dala ng regalo. Kitang-kitang hinahamak nila ang angkan natin, di ba? Zen, magpakita ka ng respeto. Ikaw ba si G. Hayes? Ayon sa pinsan ko, napakagaling mo raw sa medisina. Bakit di mo ako tingnan? Ang tunay na galing, walang takot sa pagsubok. Ipakita mo nga ang kakayahan mo. Wag na. May mga nagpapanggap lang na doktor. Pera lang ang habol talaga. Sobra ka na. Kung ganoon, titingnan na kita. Ang dami mo palang karamdaman. Masakit likod at tuhod mo, nanlalambot ang katawan, naglalagas buhok at di makatulog. Lahat ito ng sintomas ng matinding kakulangan sa vital essence. Mukhang, ang inyong pagtatali. Hindi maayos? Kung ano-ano sinasabi mo. Kalokohan yan. Kung bakit may kakulangan ka ng vital essence. Dahil noong bata ka pa, hindi mo alam kung paano magpigil. Ngayong matanda ka na, lalo ka pang lumala. Araw-araw mong sinasaktan ang katawan mo. Kaya naubos ang lakas mo. Kaya ganyan ang nangyari sa'yo. 2 taon nang hindi mo ako nahipuan. Sa kanino mo binubuhos ang lakas mo? Mahal. Nagsasabi lang ito ng kalokohan. Huwag kang maniwala. Gusto mong malaman ang totoo? Ang kapangyarihan ng katotohanan. Ulol ka. Ngayon, mga matatanda na lang ang katapat mo. Magsasayaw ng line dance sa plaza. Ako si Zane Young, gwapo't may talento. Ano masama sa may pribadong buhay? Sa ganyang mukha mo. Saan ako magkakagusto? Anchuaning, salbahe ka. Maghintay ka. Sinta ko, pakinggan mo ako. Mahal. O, asawa. Lil Hayes, magpatuloy po kayo. Sinta ko. Ayaw ko sa babaeng nananakit ng asawa. Hala, ang asawa ko. Ayaw ko sa mga babaeng nananakit ng asawa. Anong nangyayari?
Dumating na ang katapusan. Matandang Panginoong Frost. Kaarawan ng matanda kong Panginoon. Anong ginagawa mo? Ngayon ang kaarawan ni matandang Panginoong Yao. Paano ako, si matandang Frost, mawawala? Siyempre, dinala ko ang aking pagbati. Siya ba ang ama ni Damon? Lumabas na siya sa pag-iisol. Matagal nang nag-isol si matandang Frost. Sinasabing lampas na sa langit ang kanyang kapangyarihan. Pero dahil sa kanyang hilig sa isda, 10 taon pa sana siyang magtatago. Kapag naubos niya ang isdang niya, tiyak na mamamatay tayong lahat dito. Malapit na siyang matapos. Halos tapos na siya. Tanggapin ninyo ang mapagkaloob kong handog. Nakakatakot, ganun kalakas ang isang pitik lang. Ang pamilya Yao ngayon. Tiyak na mapapahamak. Tatay, Hindi ba yan yung batang nakita natin kanina? Paano niya nagawang hadlangan yun ng ganun kadali? Mga kapatid ko siguro ang sumalo ng karamihan ng puwersa. Kung hindi, ang batang to ay siguradong winasak na. Ikaw nga si Ethan Hayes? May kailangan ka sa akin. Ang pagpakita mo sa ganitong pagkakataon ay kalokohan. Pinahiya mo ako kanina. Ngayon, panoorin natin ang paghagis mo sa hininga. Ang pagpapalabas ng lakas loob ng may ganap na kontrol, hindi kulang o sobra, ay tunay na kagilahil alas. Hindi na lamang ito, karaniwang pagpapakawala ng lakas. Sa kakaibang aura na bumabalot sa kanya, narating na niya ang martial sovereign rift. Bakit hindi ko maramdaman? Anumang aura ng martial artist sa kanya, maaaring nagkakamali ako. Ikaw pala ang nagpabagsak kina Elder Lane at Elder Low. Mr. Hayes, nakarating na siya sa Martial Sovereign Realm. Mag-ingat ka. Ethan Hayes, akala mo ba't dahil napagtagumpayan mo ang ilang mahihinang kalaban ay wala nang makakatalo sa'yo? Inoy, kalokohan. Kakakapasok ko pa lamang sa Martial Sovereign Realm. Ngayon, ipapakita ko sa'yo ang tunay na kapangyarihan ng isang Martial Sovereign. Labanan mo agad. Kailangan ko pang mamili at magluto para sa kapatid ko. Nanggigil si Martial Sovereign. Gago. Magiging abo ka na. Pinatay mo ang anak ko, sisiguruhin kong pagsisisihan mo ang pagkabuhay mo sa mundong ito. Daw ng dating pinuno ng Frost family ay 10 taon ding nag-aral ng Grand Desolate Mud Dragon Art. Hindi ako makapaniwala na naperpekto ni Grand Elder Frost ang teknikang ito. Ganitong mataas na teknik, sobra na para sa batang ito. Naku, naman, Nahalata na kaya ni Mr. Hayes ang panganib? Sabado ngayon, maaga magsasara ang sale ng supermarket ngayon. Magiging abo ka. Ginoong Hayes, kumusta po? Hanggang saan na nga ba ito umabot? Malapit nang matapos ang supermarket sale, kailangan ko nang umalis. Ginoong Hayes. Ginoong Hayes. Ako po ito. Naiulat ko na sa mga enforcer ang usaping ito, para naman sa inyong lahat. Tiyak na maglalaho kayong lahat. Parating na ang mga enforcer. Hindi ko akalain itong binata ay makakagawa ng ganitong kaguluhan. Opo, tama po. Ano ang dapat nating gawin? Pinadala ko na si Agent Drake. Sa nakaraang taon, si Agent Drake halos walang katapat na kalaban. Tama ang pagpapadala sa kanya. May isa pang may puwersa mula sa silangang isla ang nakapasok sa ating bansa at lumitaw na sa New Harbor City. Unahin natin si Agent Drake sa silangang isla. Kay Ethan Hayes naman, sampukan na rin nyo. Opo, naunawaan ko. Umalis kayo. Umalis kayo. Lahat lumabas na. Takbo. Takbo. Layas, layas, layas. Hindi mo ba narinig? Bingi ka ba? Nandito na naman si Damon Frost. Ika-8 beses na ito sa buwan. hindi mapayapa ang New Harbor City kapag sinuwi mo siya, masama ang kahihinatnan. Tara na. Akala ko may makakalaban. Ang yabang naman, mga martial artist lang pala, pero makinig ka. Laging may mas magaling pa. Ang pagharap mo kay Damon Frost sa New Harbor City. Alam mo ba ang masamang mangyayari? Boss, ganito na naman. Baliin muna natin ang binti niya. Sige, ituloy nyo. Ano ba yan? Ang dakilang bansa. Boss, habulin na natin siya. Tumigil kayo sa daldal. Lakas ng loob ninyo sa harap ng enforcer. Lumuhad kayo. Enfo. Enforcer pala ito. Enforcer ng bansa. Ayaw pa umalis? Sige, huwag na.
Agent Drake, bakit hindi ka mamagitan? Hindi sulit ang oras ko sa kanila. May bagong balita ba mula sa headquarters? Utos ng Vihi na puntahan muna ang Immortal Storm para asikasuhin ang mga taga-Eastern Isles. Tapos kay Ethan Hayes na. Magpatuloy tayo. Kuya, sabihin mo sa akin, mahahanap kaya natin sina nanay at tatay ngayon? Subukan natin kahit anong mangyari. Huwag kang lalayo sa akin mamaya. Sige, kuya. Ginoong Hayes, may nahanap akong impormasyon tungkol sa hinanap ninyo. Huling nakita ang mga magulang ninyo sa libingan ng mga immortal sa kanluran ng lungsod. May kinalaman ito sa pamilyang Frost at sa mga nasa likod nila. Kailangan ninyong maging maingat. Ang lakas ng amoy ng dugo. Ang saya ngayon dito. Marami na namang bagong dati. Anong mga lihim ang taglay ng libingan ng mga immortal kahit mga onyoji ng Eastern Isles ay narito? Chloe. Ang datos ng labanan. Lakas ng labanan, 40 pulib. Pinakamabilis na Marshal Sovereign. Pantay siya sa iyo, Agent Drake. Sa tingin mo ba ako? Maganda ba ako sa iyo? Mahal kong kapatid. Talagang napakaganda. Ano nang nangyayari? Napakalakas na onyo jutsu. Gaya ng inaasahan sa sinaunang bansa, ang ating bansa na may ekspertong katulad. Ang misyon ko, hulihin ang lahat ng papasok sa libingan ng mga immortal. Arestado ka. Ang tungkulin ko hulihin ang lahat ng pumasok sa libingan ng immortal. Inaaresto kita. Ano nang nangyari, Drake? Ang lakas ko. Nawala na ang lahat. Ang tingin mo kanina, hindi lang para sa batang iyon, tinamaan ka ng aking pulang alakdan na sumpa. Sa loob ng 2 oras, di mo magagamit ang iyong kapangyarihan. Ang kasuklam-suklam. Walang kagitingan. Ang bilis natapos ang misyon. Akala ko mahihirapan tayo kapag si Lady Fiona ang kumilos. Isang salita lang. Magaling. Ang bulaklak mula sa dakilang lupain. Tunay na maganda. Kukunin ko siya pagbalik. At sa sariway, mga salbahe. Mag-ingat kayo. Ako bahala sa kanila. Una ka na. Nasa harap mo ako. Akala mo makakaalis ka. Mga langgam lang kayo. Ngayong araw na ito, wala nang makakapigil. Sino ka? Kailan kayo pumasok? Nandito na kami. Nainip kami kaya nagmeryenda. Drake, yang taong yan, kamukhang kamukha ng nasa litrato. Ikaw si Ethan Hayes. Kilala mo ako. Inatasan ako ng headquarters na bantayan siya. Pero wala siyang kahit anong palatandaan ng mandirigma. Pangkaraniwang tao lang siya. Napakalakas nitong onyoji. Pigilan mo siya hanggang ako'y gumaling. Ha? Kakaiba, tuwing ginagamit ko ang ginyang energy ko, para siya sa atin ang katawan niya, parang pumapasok sa isang block. Mukhang wala siyang kahit anong aura ng mandirigma. Pero bakit naman? Matagal na pala siyang katabi ko. Hindi ko naman napansin. Hoy, gwapo, nagustuhan mo ba? Maganda. Para kang tita ko. Ano ang lakas ng loob mong bastusin ako? Mga nilalang ng langit at lupa. Bigyan niyo ako ng inyo. Yin yang power. Galit na si Lady Fiona. Ang lakas ng yin yang power. Para bang 100 nagniningas na araw? Naniniwala ka ba sa liwanag? Ito ang liwanag. Nabubulag na ako. Ang ganda ng orb sa ulo niya. Kailan ako magkakaroon ng ganito? Gusto ko rin yan. Mga babae, mahilig talaga sa makikintab na. Sasabihin kong muli sa'yo kung gaano kakilabot ang galit na babae. Dapat kang magsisi ngayon di. Nako, nakakatakot. Hindi ko kaya. Sandali lang. Tagasilangang isla ka. Paano mo nalaman? Wala naman akong punto. Ah, nag-i-Ingles ang tagasilangang isla. Ay tama, bakit ko hindi yun napansin? Alam ko na, siguro dahil matagal na tayo sa grand lugar, kaya nasanay na tayo. Ah, hindi ba tayo'y kababayan? Pag nagkita ang magkababayan, luha ay pumapata. Bilisan! Kamusta dito? Mga benepisyo mo, sweldo, lahat? Maganda ba ang pasahod? Nakakahiya. $200 lang sa isang buwan. Pangahas kayong hindi ako pansinin. Tumigil kayong lahat. Marunong ka rin mag-Ingles. Halika, magkwentuhan tayo. Yan hindi ang importante. Ang totoo, nasa bingit ka na ng kamatayan. O lahat ng nilalang sa langit at lupa. Ibigay niyo sa akin ang lakas ninyang. Ganito ka ba kasakit? Kung mapakawalan ng lakas na ito, lahat tayo mamamatay o masusugatan. Takbo na. Mabilis na tumataas ang kanyang lakas. 50,000, 100,000, 150,000. Pinagsasama niya ang enerhiyang yinyang ng lahat upang maging isang orbi. Ang lakas na ito, hindi kayang labanan ng tao. Delikado ito. Maging isang dagat ng. Hoy! Bata, tumabi ka. Katulad ito ng espiritual na enerhiya. Sa pag-absorb, mapapalinis ko ang katawan at mawala ang mortal na anyo. Sumulong, aking inyang orbi. Susubukan ko ang batayang breathing technique. Mabilis na nahihigop ang orb. Nawawala ang aking liwanag. Hindi ito posible. Talagang imposible. Bakit ang aking ginyang power ay patuloy na hinihigop niya? Paano nangyari ito?
Nilalamon niya ang yin yang power. Parang may naghagis ng bomba, tapos kinain mo lang. Paano niya nagawa? Hala, nahigop din ang aking cultivation. Kung magiging sawi ako. Wakas na. Hindi ko na mababawi. Salamat sa tulong, Panginoon. Napakalakas. Sa pagtayo pa lang niya, ramdam na ang makapangyarihang aura ng langit at lupa. Salamat sa tulong, Panginoon. Ang lakas. Nakatayo lang siya. Nagpapakawala ng kapangyarihan mula sa langit at lupa. Sara, ang combat data. Mana, may sira ang combat tester. Walang nakuhang data. Wala nang ibang paraan. Ako na ang kikilos. Itinatago mo ang tunay mong lakas. Nakakubli ang kapangyarihan. Saan mo natutunan ang iyong kakayahan? Pumanaw na ang aking guro. Di mo na kailangang malaman. Huwag kang makipagtalo. Ang Panginoong Abe ang tunay na. Pinakadakilang onyoji sa silangan. Nakikita niya ang lahat ng lihim. Sa harap niya, walang magtatagong anuman. Abe, siya ba ang bantog na abe? Mula sa dakila, ang kanang Onmyoji. Ang ganitong tao, isang alamat, Diyos ko, nakilala ko rin siya. Gumagamit siya ng enerhiya para hadlangan ang combat tester. Hindi ko pa rin mabasa ang kanyang combat data. Ang Onyoji na si Abe no Siki. Ayon sa alamat, ako siya. Nang dakilang Onyojing si Abe no. Ang galing mo talaga. Ngunit gaya ng kasabihan sa Granlo, sa likod ng bawat tao, may isa pa. Sa itaas ng langit, may langit pa. Bakit nitong huli, lahat sinasabi sa akin ang kasabihang niya. Napakawalang kulturang salita. Nakakainis na talaga ako. Kawalang kultura. Sa aking dugo, inuutusan ko ang mga Diyos. Mabuti, sige at magpakamatay ka ng walang patumangga. Ayaw na ayaw ni Panginoong Abe kapag may nagsasabi. Siya ay walang kultura kapag napinsala ka na niya. Tiyak kong ibabalik ko ang yin yang power na nawala sa akin. Kikilos na si Panginoong Abe. Tinatawag niya ang Shikigami. Kuya, mag-ingat ka. Ito ay Si Sadako, ang nakakatakot na videotape, ang mga kalansing sa hating gabi, ang matinding galit. Siya kaya ito. Isang nakakatakot na nilalang, ang naging Shikigami ni Panginoong Abe. Nangangarap pa ako, hindi ako makapaniwalang nakikita ko. Ang aking Diyosa mula pagka... Mga sinig ng pagtawag ha, matagal na rin akong hindi gumagamit kaya tatawagin ko na lang ang kaibigan para makipaglaro. Planchet! Halika rito. Kuya, hindi ka naman bibaygo, di ba? Marunong pala ng sining ng pagtawag yung bata. Paano nangyari yun? Kuya, kilala mo si Planchet Spirit, gusto ko yung manicure niya. Kukupitan ko at dadalhin sa'yo. Huwag, hindi mo kailangan. Summoner pala siya, kaya pala, hindi ko madama ang kanyang aura. Pero delikado pa rin ito, si Abe no Siki, malamang hindi pa, nagpapakita ng tunay na lakas, gawin mo ang nais ng puso mo. Gawin mo ang nais ng puso mo. Parang napanood ko na to. Sa pelikula dati, walang kupas na eksena. Dalawang lakas ng Herzla. Mabilis na tumitindi. Parang magkaaway na nag-aapoy ang mga mata sa labanan. Sadako, kaya mo yan. Sige na. Nakakakilig. Ang tagal kong naghintay. Nandito na ang kasunod, Lady Planchet Spirit. Kaya mo yan. Sinasalakay tayo ni Planchet Spirit. Sadako, kapit lang. Humihina ang enerhiyang Herzla. Ginamit ni Planchet Spirit. Ang totoong damdamin para kay Sadako. Matagal na silang magkaaway at magkasintahan. Tapos ganito ang wakas. Kahit nakakaloko, ang sweet. Walang kwenta. Pampainit lang yon. Hindi lang ikaw ang may daya. Sa dugo ko, Impure World Reincarnation. Ancestor, sumipot ka. Ancestor, sinusubukan ba niyang tawagin? Si Abe no Siki ni Sa dugo ko, tinatawag kita mula sa maruming lupain. Sumipot ka, Ninuno. Ninuno. Siya ba'y nag-aanyaya ng mismong Abe no Siki?
ang nagtatag ng Onmyo Raya, isang napakagaling, mula isang milenyo ang nakalipas. Nakipagsabayan siya sa mga dakila, winasak ang mga hukbo sa isang iglap, buhay na buhay pa rin, ang kanyang mga alamat sa ganoong kataas na tao. Siguradong mamamatay kayong lahat. Walang nandito. Nakapagpapakawala ba ang ninuno? Posible kaya, nabigo ang patawag. Abala ang ninuno. Subukan muli. Lumabas ka na, dakilang ninuno. Hehe. Tulungan na kita. Lumabas ka. Nagpapahinga lang ako ng mahinahon. Sinong walang hiyang batang tumawag sa akin? Mula sa pagkakatulog? Mabuhay ang ninuno. Mabuhay po, ninuno. Ako ang ika-negatibo 78 na tagapagmana ng angkan ng Abe, ngayoy pinuno ng Onmyoryo. Napakahina ng pangangatawan mo, at halos maubos na ang lakas sinyang mo. Pwede bang maging pinuno ng Onmyo Raya, ang mga mahihinang tulad mo? Tiningnan ko ang record niya sa lihim na archive ng BE. Si Abe no Simi talaga ito. Sabi ng alamat, sobrang mapagtanggol. Nunang minura ng miyembro ng Yagyu, ang Onmyoryo, ginapi niya silang lahat. Grabe ang nangyari. Ngayon, may malakas tayong kalaban. Tulungan niyo po kami, ninuno. Ano yan? Sinong may lakas ng loob? Man-iron ng Onmyo Raya ko? Nasa likuran mo siya. HMPH, yun lang. Kapag kasama ang ninuno, ilang galaw mo kaya tatagal? HMPH, totoo yan. Gago ka talaga, lagi mo akong dinadala sa gulo, papatayin kita ngayong araw na to. Papatayin kita, tanggang bata, walang utang na loob, puro problema dala mo. Walang modo, papatayin talaga kita. Siya ba ang maling tinamaan? Papatayin kita. Nagkakagulo ka na naman, walang utang na loob. Tigilang ang pambubugbog, papatayin mo siya. Taos pusong paumanhin. Bigo ako sa pagpapalaki sa'yo. Hindi ko inakalang ang aking apo ay magiging bastos. Oh, Ginoong Hayes. Naaalala ko, noong muling tawagin ako ng iyong Panginoon para maglaro ng chess. Nagsasanay ka pa sa paghinga. Mabuti. Sa tingin ko nga ganon. Ninuno, bakit nangyayari ito? Binugbog kita para iligtas ka. Kung talagang gumawa siya ng hakbang, madaling madurage ka, ng parang langgam, kahit ako mismo, mawawala ng buhay. Ginoong Hayes, wala na namang iba dito, aalis na ako. Teka, isa pang tanong. Ako mismo ang maghahatid sa kanila, para makita ang punong tagapagpatupad. Sandali, mali yan. Hoy, teka. Ang bilis mong tumakbo, ninakaw ba ng matandang yan ang kredito ko? Elder, ibuhos mo na ang lahat laban sa akin. Elder, pakitaan mo ako ng tunay mong lakas. Nagpigil ka, nais kong makita ang iyong totoong kapangyarihan, Elder. Pagbigyan mo ang hiling ko. Opo, Elder. Saksi tayo. Sabi ka kung masilayan ang iyong lakas. Ethan, huwag na natin ituloy. CJ, hanapin na natin sina nanay at tatay. Oo, tara na. Mukhang mapipilitan akong paalabin ka. Naku, Sara. Nairita si Drake. Lumampas na sa hangganan ang kanyang lakas. 45,000. 50,000. Pangahas na Dragon Strike. Natalo na ba ang Elder sa akin? Bakit ka nagpupumilit? Elder, ho. Huwag kang magpigil. Huwag mo akong alalahanin. Ang pagpigil mo'y kawalang respeto sa diwa ng labanan. Kung hindi ka kikilos ngayon, hindi kita tatalikuran. Kung hindi ka kikilos ngayon, habol kita habang buhay. Sige, kung ganoon. Agent Drake, lumitaw na ang kapangyarihan ng Elder. Pero sobrang bilis ng pagtaas. Di ko makita ng maayos. Ano? Ang mga mata ko, di masundan ang galaw niya. Nasaan na siya ngayon? Parang ang bigat. Di ako makagalaw. Mamamatay na ba ako? Oh, Sarah. Oo, MMHM. Drake, okay ka lang ba?
Para maging pinakamalakas, gagawin ko ang lahat. Pero itong taong ito, imposible siyang talunin. Ang headquarters. Di ko kayang harapin si Ethan Hayes. Kailangan mo ng ibang paraan. Chief Enforcer. Di raw kaya ni Drake ang sitwasyon ni Hayes. Si Ethan Hayes ba yan? Nakakaintriga yan. Narito ka rin. Ang tagal naming naghintay. Ginoong Hayes, dumating ka rin. Matagal na kaming naghihintay. Sa'yo, kilala mo ako. Kami ang tagapangalaga ng lugar na ito. May nag-utos sa amin na hintayin ka rito. Ano itsura nila? Nooy nakabalot lang siya sa simpleng balabal. Di namin nakita mukha niya. Sinabi niyang balang araw, darating ka talaga rito. Iniutos niyang ibigay ito sa'yo. Inatasan niya kaming ibigay ito sa inyo. Ito ang kwintas ni nanay. Si Sarah Hayes, halika na sa akin. Halika. Nasaan na siya ngayon? Hiniling lang niyang, may abot namin ito sa inyo. Pagkatapos ay naglaho siya. Lahat ng ito talaga nga. Ano ang ibig sabihin nito? Huwag kang matakot, Iro. Sino ka ba talaga? Naghahanap ka ba ng iyong mga magulang? Paano mo nalaman? Dahil nakita ko sila. Talaga ba? Nasaan sila? Tulungan mong bunutin itong espada. At sasabihin ko kung nasaan sila. Tulungan mo akong bunutin ang espadang ito. Sasabihin ko sa'yo kung nasaan sila. Espada, ang sabi mo. Pakibunot ang espada. Kapag nabunot na ito, diretsyo na tayong pupunta sa kanila. Hoy! Sandali, binibini, huwag po. Si Fiona Gray, unang ninuno ng kultong demonyo, Dating makapangyarihang demonyo ng lupain. libu-libong dalubhasa, ang pinatay niya. Kung siya'y pakakawalan, sino ang nakakaalam kung anong pagdanak ng dugo ang magaganap? Ang bilis ninyong dumating, mga lolo. Kung hindi ako naselyuhan, hindi ko matitiis ang kayabangan nyo. HMP. Kalokohan yan. Parang nakita ko na siya dati. Sa panahon ng paghina, ang makakilala ng cultivator na tulad ay bihira talaga. Sa panahon ng paghina, ang makakilala ng cultivator na tulad ay tunay na bihira. Cultivator ka rin? Well, kumusta naman, binata? Hindi mo ako nakikilala? Noong unang araw ng pagdating, nagkita ta... Ganun pala. Nabanggit mong nakilala mo ang magulang ko. Bunutin mo ang espadang ito. At sasabihin ko kung nasaan sila. Mr. Hayes, huwag kang magpaloko. Kasunduan yan. Nakuha ko rin siya sa wakas, na ako, isang demonyong cultivator, ay nahulog sa ganitong kalagayan ay dahil sa inyong lahat. Ngayon, ako'y malaya na. Wawasakin ko kayong lahat. M. Hayes, kay hangal naman. Oh, Ginoong Hayes, ang takatanga mo. Binata, hinugot mo talaga ang espada. Ituturing kitang matapang. O hangal, yamang pinalaya mo ako. Sasagutin ko ang isang tanong mo. Noong unang panahon, ang iyong mga magulang ay inagaw ni Dakilang Master Whitebro. Sinabi niyang dadalhin sila sa Capital River City. Si Dakilang Master Wayabro. Guro ko ang kumuha kina nanay at bakit nangyayari ito? Nabunyag na ang aking tunay na anyo. Bumalik na ako sa rurok ng kapangyarihan. Ngayon, wala nang makakapigil sa akin. Walang kakupas-kupas na unang ninuno ng demonic sect. Napakalakas na pagnanakaw ng buhay. Naku! Nasa panganib si Ginoong Hayes. Kahit ibuwis man natin ang buhay, kailangan nating protektahan siya. Himpapawid at lupa dual face demonic formation. Ang dualistikong demonic array ng langit at lupa ay gumana na.
Bakit pa naghahanap ng immortalidad? Ang pagsasanay immortal ba ay hindi para lumagpas sa lahat ng limitasyon at mabuhay ng malaya? Ang pagsasanay immortal ay paglayo sa makamundong gulo, paghubog ng sariling landas upang pagpuksain ang tanikala. Ang gawin ng gusto mo ay demonyo. Wala talaga akong pakialam sa sinasabi mo. Walang makakapigil sa akin ngayon. Aking likas na tapak. Matagal kong kasama. Unang beses kitang gagamitin mula nang umalis sa bundok. Ang matuwid na kinang langit at lupa ay nananatili. Hindi ko layuning patayin ang mga immortal, kundi puksain ang mga multo at Diyos. Mabuti yan. Mababa pa rin ang tingin natin kay G. Hayes. Nga, kanina lang, nasa rurok na siya ng kapangyarihan. Pero hindi pa rin siya kalaban. Nandadaya siya, di ba, Ethan? Ipagkakatiwala ko na sa'yo. Huwag kang mag-alala. Oh, Sarah. Sige, umalis na tayo.